Grabe! I think this is the time na bibilib ako kay Senator Amy. Shit! Grabe! I mean, in front of a national television, in front of all Filipinos. Grabe, tumayong palahibo ko. Promise, hindi... I mean, I've been doubting her, no? Pero ito... Grabe. Ito, para sa akin, ang pinaka the best na totoong banat ni Senator Amy sa kanyang kapatid. Gulat ako, I mean. Kasi dati, yung mga sinasabi niya, ang duda ko is, kunwari na binabanatan si Marcos Jr. o yung administration ni Marcos Jr., para kunwari lang ba na mailayo sa isipan natin na siya ay hindi kalaban o siya ay kakampi. Pero yung aminin mo na nagda-drugs ang kapatid mo. Ito yung matagal nating inaantay nung time na may lumabas na video. Sinabi nila na AI or ang dami nilang mga depensa. Inaantay natin na mag-confirm, okay, mag-corroborate itong kapatid niya, si Manang Amy. Never. Pero eto na. Panoorin natin ito. Gulat talaga ako. Hindi sa ano yung parang over exaggerated ka naman. Hindi talaga, promise. Eto na yon. Dahil may tatay noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. What? Nalaman ko at ng pamilya. I mean, ano na to? Impeachable na to. Meron tayong pangulo na nagda-drugs? What? Pwede na tumatanggal sa pwesto. Diba yung mga... Sige, tuloy. Nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. So, tama yung... Diba, nagkakwento si former Senator Nikki Cositeng. They're high on drugs. Sabi niya, party yan, party dito. Alam ko dahil kami nasa circle. Tama. Why only this time? Pero, grabe. Kudos, wala akong masabi kasi kapatid mo yan eh. Dugo mo yan eh. Kung dugo mo talaga. Pero, eto, this is ground for ano talaga na talagang dapat mapa-aus na ito kasi imagine when you're taking this substance, talagang yung decision making mo, decision process mo ay apektado dahil lulong ka sa droga. Kaya pala, nako. Tapos nakikita ninyo yung mga gabinete niya, yung mga nasa paligid niya palagi, nakikita nyo? Nagaganon na rin sila. Oo. Ano yun? May session kayo? Grabe Oo. So, alam mo, hindi na ako magdududa. Kahit na, ito pagkatapos ng revelation ng kanyang manang ate, at pagkatapos ng pagsasalita ni Zaldico, makikita ninyo na pare-parehas yung kanilang linya. Pare-parehas. Sabi, I'm not defending the president. Pero sabi niya, why would he insert 100 billion in the BICAM when he could have already do that in NEP? Diba? Ganun din ang sabi nito.
Ang tanong ko lang kay Zaldico, parang sobrang tanga naman ni BBM na hinintay pa ang bycam para parehas. Ganon din si Toby Chanko na biglang nag-U-turn. Ganon din. So, asahan ninyo dito, magpa-press con si Auntie Claire. Sasabihin niya, kapatid niya yan? At ginagalang po namin ang kanyang saloobin. Pero wala po siyang ebidensya dyan sa mga ganyan. Ganon, sasabihin niyan. Ito. Sige. Hindi kagaya ng mga ibang mga personalidad na doon lang tayo sa tama. Na regardless kung anong kulay ka, kung dilawan ka man, tapos nakita mo nangungurap ang gobyernong Marcos, di ba dapat punahin mo? Di ba you open a statement na dapat ito impeachable, pero hindi. Ang tinitignan nila na open for impeachable is si Vice President Sara Duterte lamang. To the point na 125 million ang ini-issue sa kanya, samantalang ito, it's heading to trillions. O kagaya nito, di Anjo Iliana, tignan ninyo naman. Talagang diretsahang inaano si Marcos Jr. Wala talaga. Oo. Bago ko sagutin yan, pwede bang magpasalamat muna? Ay, nagpapasalamat ako kay PBBM. Wow. Maraming salamat. Kasi laos na ako eh. Dahil sa pagnanakaw dito sa gobyerno, sumikat ulit ako Ayun. sa TikTok. Kaya Congratulations, Sir Anjo. Pagbabalik. Maraming salamat. Pero seriously, Mr. President, ganyan ko kausapin si Mr. Asa yung camera ko. Mr. President, gabi-gabi kong ina-address si Mr. President pag siya may mga nakikita kong mali. Katulad yan kay Auntie Claire. Auntie Claire. Kung naalala nyo o kung napanood nyo, pinagalitan pa ako ni Auntie Claire. Sabi niya, who are you? Anjo Iliana, who are you? Oh. Nasaktan ako noon, hindi para sa akin. Nasaktan ako para sa maliliit na tao. Diyos. Kasi kung ako may pangalan na, at kayo sa Malacanang, ang spokesperson mo, sinasabing, sino ka? Ibig sabihin, pati yung maliliit na tao, wala kayong pakialam. Ibig sabihin, pag may maliit na taong kumatok dyan sa Malacanang, hindi nyo papapasukin dahil, sino kayo? Umalis kayo dito? Ganun ba? Mr. President, ang ano nyo? Grabe, no? Alta sosyo. Masyado kayong mataas, mata pobre, kumbaga. Hindi kagaya ni VP na talagang kahit nakita ko yung isang video, yung bata, sabi ng bata, ma'am, sabi niya, ganun niya. Bumaba si VP Sara, lumuhod, tapos nagpahalik siya dito. Pero pag si Marcos Jr., mandidiri yun. Hahawiin ka pa nun. Oo, ganun yun kamata pobre. And nakita na natin yan nung 2022 election. At nangahawi siya, kaway-kaway lang siya pero ayaw niya magpalapit, ganun. Nakita na natin yan at yan ay pinupunan natin. Kaya, hindi naniwala yung tao. Eto na, nagre-reflect na dito sa kanyang pamumuno. Na ultimo yung mga tao niya, ang hirap mong lapitan, mga mata pobre, palibhasa, paldo-paldo sila ng pera, wala na silang pakialam sa atin. Imagine, Anjo Iliana, kilalang personalidad, sabihin mo ng who are you, paano pa kaya yung maralita? Na sumisigaw, kami po ay gutom, walang ginawa ang gobyerno ito. Hindi ka papansinin, baka ikulong ka pa eh. Patakaran nyo. Number 2, galit na po yung tao. Nagbibiro ako na sumikat ako sa TikTok. Pero kaya ako sumikat kasi marami na pong galit at ako po nagiging boses nila. Hindi ko naman trabaho to eh. Pero nabigyan ako ng trabaho ng taong bayan kasi sabi nila, ako na lang daw maging boses nila at sinasabi nila bakit naman daw ganun kayo. Yung programa nila na para sa kanila, yung mga proyekto para sa bakit pinapabayaan yung nakawin lang na mga kaalyado nyo pa. Mismo. Kaya Mr. President, ito lang masasabi ko sa inyo bago ko sabihin yung November 1. Mr. President, this all happened under your watch. Under your watch. And because this all happened under your watch,
Ang advice ko po sa inyo, maliwanag, mag-resign na po kayo. Agoy! Bukas, pwede. Oh, anytime anytime this month. Basta bago magpasko, 'di ba sabi niya, wala kayong Merry Christmas. O sana para sa kanya na din. Hindi na magiging merry ang Pasko mo. Yan. So, eto syempre, tignan nyo hindi lang naman, alam nyo, kahit sa mga partido or banda ng mga dilawan, pinklawan, alam ninyo, marami ding galit dyan. Marami ding nakakapag-isip niyan. Kaya lamang ho, along the way, some of them are tired of choosing between Duterte ba o Marcos. Kaya kahit alam nila na trillions na itong nakukurap ng gobyernong ito, they would rather keep silent. Pero may mga natitira pa na mga nagsasalita. Kagaya nito, pamumunan nila. Nakita ninyo ito. Ayan. Tahimik sila. Tahimik sila doon sa mga revelations, magmula nung kay Diskaya, kinukundi na pa nila, Gutesa, tas ngayon si Zaldico, tahimik sila. Napansin yan ni Ted Filon. Pansin mo yung mga party list na mga maiingay sa confidential fund. Lahat sila ngayon, tameme. Oo, quiet sila ngayon. Medyo tahimik nga sila ngayon. Baka busy sila. Busy. Lakas ng tawa ko. Oo. Lahat sila ngayon tahimik. Kasi nga nakabakasyon pa sila, di ba? Hindi. Hindi na ba? Oo. Bumalik na sila? Kasi marami sa kanila kontraktor. Ayun lang. Ayan. May SOP din. Pag ako naging presidente, itong aking executive secretary. Pero hindi mangyayari yun. Kaya ano na lang siya, executive assistant. Aba? Okay. Sabi dito, niyayabang nga pati ng AMLA, nakasama sila sa ordination. So, that should be easy. Tama, kasi ikaw ang estado eh. Sino man pinakamakapangyarihan? Sino bang mas maraming pera, Estado o si Zaldico? Oo. Yun na lang eh. Si Zaldico. O, di ba, nung hindi pa nagsasalita or lumabas si Zaldico, lahat ng tutok ng taong bayan kay Zaldico. Ilabas ninyo na yan, pauwiin ninyo na yan. Nung nagsalita, biglang, hindi nila kilala. Sasabihin nila, panay haka-haka lamang yan. First hand, siya yung nasa loob. Siya mismo kasama doon sa circle na yun. So, paano masasabi na haka-haka yun? And what's worse, tahimik sila. Okay? Or they would try to discredit na, kita nyo, pare-peres yung linyada niya. Bakit niyo insert sa BICAM kung pwede naman sa NEB? O sasabihin naman ng iba, pare-peres sila. Kung talaga siya, umuwi siya. At dapat mag-under oath siya. Pero, sinabi ni Attorney Topacio, nung panahon ni Alice Guo, okay, kasi client niya, kumbaga, at saka si Pastor Kibuloy, si Kong Teves, yung mga witness nila, hindi naman, nag-appear pa sila sa Zoom. Pero, accepted sila as witness. Pero dito, mismong insider si Zaldico, sasabihin nila, umuwi ka, hindi pwede yung Zoom sa'yo. Ganon sila, kahalatado. Oo. Tingnan ninyo. Kaya nga makikita ninyo, no? Kagaya nitong si Auntie Claire, kita mo talaga yung sudden change. Pag merong sudden change, sudden U-turn sa isang tao, most likely ang nangyayari dyan, merong may ganyanan, ayan, may ganyanan. Kasi, syempre, nakita nyo ang laban. Pinupuna mo yung tao, tapos bigla kang nag-U-turn. Medyo matindi yung ganyanan yan. Tingnan natin ito. Pakinggan natin yung mga matinding banat ni Claire Castro dito. Walang puwang ang tamad at korap sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. So it's so sad na nangyayari ito sa panahon ni PBBM. So I hope, di ba, sana ito makita ni PBBM. Daan ng korupsyon. Yes.
I agree. Ang MIF oras na makuha niya ang kopya ng bill. Ay, talaga? Siyempre, Teka kasi lang, hindi niya nababasahin? May pirma na lang siya basta-basta? urgent nga. Urgent. Oo. Tamad Urgent. Ganon. di ba tamad kaya pirma na. Pikit mata? Dapat basahin niya muna. Hindi naman pagkabigay sa kanya, pirma na agad. Ano yun? Bakit pa parang ang nangyayari ngayon, partner? Especially itong sa mga lawmakers natin. Parang sila yung nagiging lawbreaker. Di ba? Bender, bendalo, ano ka ba? Law Na lawbreaker. Di ba? Partner, doon pa lang sa pag-certify na urgent ito, hindi na ito naaayon sa Constitution. Kasi mag-certify ka lang as urgent at pwede madaliin kapag ka meron tayo, pag may public emergency or yung kinakaharap mo na yung calamity. Ang Bakit kaya nakita ninyo iba yung ano niya? Yung ba yung turo sa kanya? Yung bakit iba yung pananalita niya pag press con? Sa palagay ko po, ay ganito po. Ang inyo po. Dahil sabi ng Pangulo, anong nito? Parang grade 1 yung kausap Pero seriously, nakita ninyo, may, yung puna niya, hindi naman yun nalalayo sa puna natin, which is, yun naman talaga ang puna natin, di ba? At pirma ka na lang, tamad mo, oy, hindi mo ba nakikita yung mga tao mo, ganun. Tapos, after a while, biglang nag-U-turn. Nakapart na ganito. Ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Yung ginaganyan niyang pamumuna, ganyan na yung ginagawa niya kay VP Sara or sa mga Duterte. To the point na binubulag na niya yung mga tao doon sa katotohanan na ganito talaga si Marcos Jr. Kasi ganito talaga si Marcos Jr. Yun yung puna niya noon Tapos ngayon biglang nakaano na siya sa mga Duterte, ganun? Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging nega, partner. Di ba pag Ayaw mo maging nega ka na nga dyan sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam. Ay, wala ka talagang alam. Pero ngayon, si Presidente Bongbong Marcos lamang ang kaisa-isang pangulo sa Philippine history, ang nagbunyag ng corruption. Wala pa pong pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Alam niyo ba, like for example sa mundo ng investigation, like sa Amerika, sa mga forensics or sa krimen, ganun, pag merong isang witness na pumunta sa police station at nagsumbong na, oy, may krimen doon. So parang siya yung nag-report kumbaga. Or tumawag sa 911. Oy, may krimen dito, ganito, ganyan. Pupunta yung mga pulis, ang number 1 na suspect nila ay yung nag-report o yung nagsabi. Alright? Yung nagsalita. Ganon din sa, for example, sa husband, for example. Tumawag yung lalaki sa 911, sabi niya, uy, namatay yung asawa ko, ganito, ganyan. Nakahandusay na, punta na kayo madali dito. Pagdating ng mga pulis, ang pinakauna nilang suspect ay yung lalaki. So, just because na ikaw ang nagsisigaw na, corruption, doesn't mean na hindi ka, na ano ka na doon, na labas ka na doon, or inosente ka doon. Unang-una, how did you come up na merong corruption? Diba? Knowing the fact, first year mo pa lang may nagbisto si Montulfo. Sabi niya sa intel niya, merong smuggling at involved yung si Martin Araneta at saka yung si Michael Ma. Kaya lamang biglang natahimik itong si Montulfo at saka si yung pangalan nito. Yung basta yung advisor dati, bigla silang natahimik. At
nawala yung investigation na ipapatawag sana si Michael Ma at saka Martin Araneta. So, unang taon pa lang may issue sa smuggling. Pangalawang taon, yun na, nag-umpisa na yung issue sa kung ano-anong mga korupsyon. And then pangatlong taon, ayan, nag-umpisa na. In the middle of pangalawa, nag-umpisa na yung flood control. Nag-report siya na nung last year, okay? 5,500 flood control ang natapos na. Kinaumagahan, binaha. Na-fact check siya ng weather. O anong ginawa niya? Nagbulgar ba siya ng corruption? Hindi. Anong ginawa niya? Sabi niya, andyan yung flood control. Na-overwhelm na. Tinitignan ko, saan nandyan? Wala naman. Pero sabi niya, nandyan. O di parang ghost nga. Na-overwhelm lang. Binangga ng barko. So, ibig sabihin, how can you say ngayon na ngayong taon na ito, nang after niyang sabihan, maya naman kayo. Siya na yung hero. Samantalang unang taon, second year na at itong third year, kitang-kita na natin, halatado na nagsisinungaling siya. Tapos ngayon siya lang yung kauna-unahang nagbulgar, pero ang katotohanan, hindi siya. Tignan nyo naman, PRRD. Sa gitna ng pinaigting na kampanya kontra katiwalian, ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-audit sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways dahilan sa mga umano'y ghost projects sa ilang rehiyon. At maliban po sa DPWH, muli ring nagbigay ng mahigpit na babala ang Pangulo sa iba pang ahensya ng gobyerno na may katiwalian pa rin. Muling binalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga opisyal na sangkot sa katiwalian upang magbitiw sa pwesto o humarap sa paglilitis. Sa Talk to the People ng Pangulo kagabi, muli niyang inisa-isa ang mga pangalan ng opisyal mula sa Bureau of Customs na idinismiss ng Office of the Ombudsman sa salang gross neglect of duty, grave misconduct at iba pa. Binasa rin ng Pangulo ang pangalan ng mga empleyado at opisyal mula sa PhilHealth na nasa ilalim ng preventive suspension ng Office of the Ombudsman. Ngunit alam niyo yung epekto niyan, yung strategy na ginawa ni PRRD. Binasa niya yung mga posibilidad na involved sa corruption dyan sa DPWH or sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero he made it sure na hindi siya lalabas ng bansa natin. Kumbaga, hinayaan niyang magtrabaho kasi under PACC yan yung Presidential Anti-Commission Crime under kay Greco Bellica, kumbaga. So, may mga opisyalis talaga na nakasuhan at nakulong niyan pero hindi siya on a magnitude yung level na ginawa ngayon nga, press con dito, press con doon, interview dito. Alam mo yun, parang ginawa mong you open a venue for the international scene na makita tayo. At anong epekto niyan? Yung mga investors natakot na, nagduda na sila na grabe pala yung corruption. Kasi of course, they were not here for all of from the time na nag-start ang administrasyon, di ba? So hindi naman nila talagang bantay sarado kung ano yung nangyayari. It might be some information na twist, some information were twisted, kumbaga, kaya hindi nila alam yung ito at si ganyan, kung sino yung tama at sino yung ano. So, basta nakita lang nila na, labeled as corruption in the Philippines, takot na rin sila. Doesn't matter kung sino ba yung corrupt, Duterte ba o Marcos, doesn't really matter. The mere fact na merong headline na corruption in the Philippines, foreign direct investors would be surely na in doubt na mag-invest. And those who are there already, they will be inclined to back out sa kanilang or bibigay na sila, di ba? Aalis na lang sila. Yun yung magandang strategy dito, hindi yung dito press con ka dito, araw-araw kang magpa-press con. Siya lang ang kauna-unahang pangulong nagpa-imbestiga ng corruption, blah blah blah. On international scene, sasabihin mo, maya naman kayo. But at the end of the day, hindi mo napatunayan, wala kang napakulong in 3 months time, wala kang napakulong,
meron kayong inaano ngayon, pero hindi yun kasi ang gusto ng tao, yung totoong mastermind. So, the same thing, the same feelings or the same insight din na mapupunta sa isipan ng mga direct investors, sabi niya, mahiya naman kayo. Sabi niya, papaimbestiga siya na siya nagbulgar ng corruption, pero sino yung mga corrupt? Bakit mga maliliit lang yung mga nandyan? So still, the impression is still the same na, wala, corrupt talaga dyan. Kahit sinabi ng Pangulo dyan na nagbulgar siya ng corruption, sino yung mga nabulgar? Sino yung mga ikukulong nila? Sino yung sinasabi niya na hindi magiging merry ang Pasko nila? So still, doubt pa rin sila. Naging matalim ang babala ng Pangulo nang banggitin ang talamak na ghost projects at mga substandard projects sa ilalim ng sangay ng di ba? Anong kauna-unahan si Marcos? Hindi, ayan binanggit niya mga ghost project. Department of Public Works and Highways o DPW. At kung makikita niyo yung datos, database, i-check niyo ninyo yung data na nung panahon ni PRRD, hindi ganyan kalaki yung mga budget na napupunta. Oo. Na blacklisted na nga yung mga ibang mga contractor. Even ng Diskaya, blacklisted yan ang panahon ni PRRD. Bakit sila pagbalikan ngayon? Parang yung droga. Ano ni PRRD, malaya ka, tahimik ka, kahit madaling araw. Pero ngayon nagsipagbalikan, rape dito, rape doon, patayan dito, patayan doon. Kasi ni-restore ni Marcos Jr. at yan ang gusto ng mga dilawan. WH, partikular ang mga regional directors. Ang pinakamarami siguro matanggal would be the PWH. I really intend to clean government. Yan ang totoo. Kasi meron talagang galaw, di ba? Eto, yung daw hindi daw hindi merry daw yung Pasko sa wala sa listahan yung mga totoo, yung mga pinangalanan nila Diskaya, pinangalanan ni Gotesa, at pinangalanan mismo yung taong involved na si Zaldico. Wala. With all due respect, Mr. President, ang sinasabi po ninyo na walang Merry Christmas ay itong mga napag-utusan, itong nagproseso. Pero yung mga tumanggap ng hindi bababa sa 25% na cash doon sa kabuuang halaga ng bawat kontrata at bawat proposed project, sigurado hanggang ngayon po, merry ang kanilang Christmas. Yung iba na medyo mainit, hindi muna mag-Europa. Yung iba, nandidiyan po lang siguro, baka nasa Shangri-La, sa Boracay. Ang sarap. Hindi ba? O kaya baka nasa Amanpulo. Ang kahapon nga inaabangan natin sa presentation ng Presidente na meron siya mabanggit. Asan dito yung mga contractors? Yan. Diba? Asan dito? Asan dito yung low-hanging fruit? Mahirap bang patunayan yung mga mismong local official o congressional representative na sila pa po ang namumuno sa construction company at nangongontrata sa gobyerno? Yun solid na kaagad Walang kwenta yung presscon kahapon. Sorry, sa akin na. Ako na lang, opinion ko. Nahilo nga ako, sumakit ulo ko Ang presscon ni Marcos Jr. Nag-report daw siya. Walang yang report. Nagpa-presscon ng Pangulo, may sasabihin to. Baka may malaking pangalan na mabanggit na makukulong sa Pasko. Kalamidad sa Walang bahay. malaking pangalan. Para po ninyo malaman din kung gaano po kalalim at kalawak ang korupsyon sa pabahay ng gobyerno. Pero kung aalisin natin ang issue ng korupsyon, basically po, barya yung hinihingi ng departamento para po sa kanila pong patuloy na pagtugon sa pangangailangan sa dissenting pabahay kahit papaano sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino, lalo na sa mga nakatira sa danger zone. 6 billion lang Of course, lang yan kasi kung pupuntahan natin tong budget ng lalawigan lamang po ni Aaron Tolentino at ni Inang Esther Perez diyan sa Bulacan. For 2025, ang kanilang budget para po sa flood
management program ay 11 billion. Wow! Mga kapatid, 14 billion noong 2024, Aaron. Grabe, laki, di ba? Isang lugar pa lang One yan. province alone. Oo. Magkano ba ang buong budget ng departamento ng DPWH, girl? For this year, 1 ang trillion. kanilang proposed nasa 881 billion pesos. Hindi, ang proposed for next year yun. For next year. Ang revised for next year ay 625.78 billion pesos. Pero ngayong taon, mga kapatid, 1 trillion na. umabot po sa 1 billion Trillion yan. pesos. Sorry, 1 trillion pesos ang budget ng DPWH. And over Tapos sasabihin nyo, mahiya naman kayo. the years, makikita natin ang pagtaas nito. Correct, no? Oo. So, mga kapatid, alam niyo, talagang nakakagigil itong isyong ito eh. I-connect natin to sa kabuhayan natin, sa buhay ng mga Pilipino, sa lahat ng mga naghihirap ngayon. Kaya wag ko tayong papalya sa pagtutok at pag-uusap tungkol sa isyong ito. Mga kapatid, antindi nito eh. Paano tayo si papalya? Kasi kahit boses tayo ng boses, rally tayo ng rally, malakas eh. Gumagamit sila ng mali-maleta ng basurang pera. Kaya nilang bayaran. Nakita nyo naman, walang magagawa yung mga pulis kasi maleta lang yan eh. Mga abogado, maleta. Mga kapulisan, mga iba't ibang ahensya, mga local government units, maleta. Kailangan patapot nila. Nakita ninyo, yan, si Zaldico, ayan, tinatago nila, gamit na gamit nila, pinagtatanggol nila. Pero nung lumabas, ay hindi na pwede. Ayan, kagaya nito. Basically, para doon sa hindi na raw pwede yung kanyang inilabas na video. At hindi rin siya pwede sa Zoom kasi kung ano nung reason ay baka gagamitin daw politically. Pero ito, tignan ninyo nakakatawa. The irony of being hindi raw pwede, the truth of the matter, pagkalaban, hindi pwede. Pag kakampi, pwedeng-pwede man. kung hindi siya makapunta sa embassy physically para doon siya mag-testify, para maging valid yung kanyang testimony, even after testifying, pwedeng i-affirm through a consul na yung kanyang tinestify truthful, at saka yung wala siya idadagdag, walang babawasan doon sa kanyang tinestify. Actually po, nagtataka rin po ako kay Senator Lacson kung bakit hindi niya pinayagan si former Congressman Zaldico na mag-testify via Zoom. Ang sasabihin nila, wala daw accountability. Involved po ako rin sa investigasyon ni Alice Guo as in Cassandra Leong. Alam niyo po, noong time na yon may mga nag-testify po via Zoom galing pa sa Thailand na hindi din naman po under oath pero pinayagan po ng komite ni Rizzo Ontiveros. Marami pong nag-testify laban kay Pastor Kibuloy via Zoom. Hindi rin under oath, pinayagan din po nila. Bakit iba po ang pamantayan pagkakalaban nila ang iniimbestigahan at iba ang pamantayan kapag kakampi nila ang pinagtatakpan nila? Napansin nyo rin po ba na parang yung linyahan niya same din yung sa linyahan din po ng iba pa? Yes! Ay opo, yung kanyang sinasabi nagtutugma sa sinasabi ni Diskaya, ni Gutesa. Ang problema nga po dito sa Blue Ribbon, sa ating Senado, kapag papunta na kay Martin Romualdez yung trail, kung ano-anong paninira ang gagawin nila, katulad kay Gutesa, sasabihin nila, falsifikado yung affidavit. Sinumpaan na nga yung affidavit, yung kanyang sinabi ay under oath na nga sa Blue Ribbon Committee. So, agad-agad pagka laban sa kanilang kakampi, kaalyado sa politika, sasabihin walang batayan. Pag laban sa kanilang mga kalaban sa politika, sasabihin nilang matibay. So, talagang double standard po ang ginagawa. Tsaka, nakikita nyo na talagang parang may bigat yung kanyang pahayag po
Kasi Definitely siya po. yung malapit sa speaker. Oo. Kakausap niya, direkta rin ang instruction mula sa presidente. Kumbaga parang Insider. nakikita nyo po na walang ibang rason para hindi ito maging paniwala, attorney. Tama po yun. Nagtataka nga po ako sa Malacanang. Dito sa mga kaalyado ng ating pamahalaan. Noon ay gigil na gigil sila kay Saldico. Sabi nila itong si Saldico ang may alam ng lahat. Siya yung talagang Umuwi ka. nagawa nito. At alam niya ay yung mga people involved. Bakit nung nagsalita siya tungkol sa mga people involved, bigla na siyang hindi credible. So yun po ang pinagtataka ko sa sinasabi nila. Very inconsistent po talaga ang sinasabi nila. Kung hindi siya makapunta sa embassy. Di ba? Ang galing, galing. Galing. So anyway, even our Vice President, syempre, alam niya yan alam niya yung modus na yan kasi syempre Vice President yan May intel din yan sa totoo lang. Iba nga mga senador si Chismosong Montulfo nga daw meron daw siyang intel Vice President pa kaya, 'di ba? Yung chismis pa nga lang na sinasabi ni Montulfo, aba, grabe, talagang parang gospel truth ang ginagawa nila doon. At paiimbestigahan daw yung mga taong may planong mag-destabilize ng ating gobyerno kuno. Pero yung nagrarally, kung makabantay sila, akala mo 'di ba? Yung kailangan ng permit, kailangan ng yung mga sinasabi nila Gutesa, sinasabi nila Zaldico. Wala. Hindi ka paniwala yung mga sinasabi nila. The Vice President says hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa luggages. So, ganun talaga yung modus nila. Hindi siya odd. Alangan naman na, tingnan nyo, si VP nga, kung ating Vice President, ganyan yung sinasabi alam nyo, kahit yung international media, nakikita nila kung ano talaga ang nangyayari at tunay na nangyayari sa Pilipinas. Syempre sabi nila, Duterte yung nagsasalita, natural sasabihin niya, opposition yan, di ba? Alam namang ito, opposition din to. The narrative. Ito, opposition din ba itong ito? In my head all along. Ito. Tingnan natin. The narrative. May I just ask you why that's funny? Why that's funny. Even watching this again now, that moment in the room, it does make my heart beat a little bit faster, as it did at the time. This was always going to be an interview in two parts because Marcos was here partly to talk about the Philippines' relationship with China, but in my head all along, I know that I'm going to come to the very sticky part, which is his family's responsibility for stealing huge amounts of money, billions, from the Filipino people. Itong si Sarah Ferguson, nagsasalita against sa Marcos Jr. Duterte na siya. DDS na siya. Ibig lang sabihin yan, hindi lang ang buong Pilipinas ang nakakaalam, pati na yung buong mundo. Huge amounts of money, billions, from the Filipino people. So we had the first half of the interview talking about China, but all along I know that this part is coming. Just this. Do you not want to see all the money that was taken returned to the people? Ano sabi niya? All along, alam ko na mangyayari ito. Yung Just this. Do you not want to see all the money that was taken returned to the people? What is not visible, except for a few, literally like a few little shadows on the screen, is that from the moment that I mention his father, the minders first of all start to move. They start to talk amongst themselves, then they start talking to the producer, trying to... talagang to the rescue. Di ba? Kung nagagawa nila yan sa international, talagang sa sariling nilang mga bansa, ay sa sariling ang constituent ni Marcos Jr., sinusupil nga tayo Sa kagustuhan nating punahin sila, sinusupil tayo. Eto,
nabanggit lang yung kanyang parents, to the rescue na yung mga minders dyan sa may likod niya. So, gusto nang ipatigil Trying to baga. get her to shut the interview down. And then they start to talk amongst themselves. Then they start talking to the producer, trying to get her to shut the interview down. And then, as the questions go on, they start moving closer towards Marcos and I. Everything was taken from us. They are standing just behind his chair, and I want to push on to ask him what his responsibility is, what his relationship is to what his father did, and his acceptance of that, and what it means for him as the president. But I'm doing that in this extraordinary space where the temperature in the room has, depending on how you see it, is either gone right up high or way down low, but it's extremely tense, and I'm just trying to get to the end. Kaya dinan niya sa tawa. And I'm just trying to get to the end so I can land a thank you for talking to 7:30, when at that stage I know he's wishing that he hadn't. Either gone. Grabe, no? Yung suppression ng ano, oh. Yan, nakakahiya. Oh, yung ating syempre itong si Esguerra, no, pa interview pa ng mga guest, no. Hindi ninyo mapipigilan ang mga tao, kahit sino, mapanas sa taas yan, middle class yan, ramdam nila, kaya sila nagsasalita. Hindi mo pwedeng diktahan yung mga sasabihin ng mga tao. Siguro akala nitong si Christian Esguerra, interview yung Palafox na ito, magsasabi siya ng papuri kay Marcos Jr. Pero hindi eh. Oh. It's no longer just disheartening, disgusting. It's revolting what's happening now. 1.7 trillion sa 2025 budget lang. Flood control lang. School buildings. $8 million per classroom. Grabe, We can do air-conditioned classroom. Mga 2 million lang. Bakit 8 million per classroom? Binabaha pa and so on. Ang dami natin blessings, but corruption, bad governance bringing us down. It's no longer just disheartening, disgusting. It's revolting. Galing sa bibig niya yan. Kasuhan nyo to ng sedation. Kasi sabi niya, hindi lang siya revolting na ito. Diba? Hindi disheartening or hindi lang disheartening. Revolting. From the root word revolt. Oh, kailangan nating mag-revolt dito. Revolution. Sino ba naman hindi magre-revolt? Just one typhoon passed. Sa isang typhoon lang, 200 plus ang namatay. It just reflect how incapable of this government of running the country. Ganun siya kainutil. Isang bagyo lang yun. Hindi pa yun, bagyong Tino yun. Hindi pa yun yung super typhoon na si Uwan. 200 plus ang namatay. Sino hindi magre-revolt? Diba? O ito, kahit Galing nga ng ito, alam ko, dilawan tong JC Pudong Bayan na ito, pero tingnan mo, nag-iingay. Safe pa ba ang ipon at pensyon mo sa ilalim ng Marcos administration? Noong 2024, napabalitang bumagsak ng 18% ang assets ng Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC. Ito ay dahil nag-remit daw sila ng mahigit 117 billion pesos sa national government. At kasama dito ang 107 billion na cash sweep na inutos ni Finance Secretary Ralph Recto. Ang PDIC ang nag-i-insure sa pera mo sa bangko hanggang 1 million pesos kung sakaling magsara ang bangko mo. Pero ngayon, lumalabas na maaring ginamit ng Marcos administration ang pera ng PDIC para pondohan ang ilang mga proyekto sa national budget. Kabilang ang 107 billion pesos na flood control projects. 107 billion. Coincidence kaya na pareho yung halaga? Malaki yung chance na hindi. In short, maaring ginamit ng Marcos administration ang perang nakalaan para protektahan ang mga deposito natin, para pondohan ang mga infrastructure projects na maaring tadtad ng korupsyon. Delikado yung ganitong klaseng galawan. Kapag nasira ang tiwala sa banking system, buong ekonomiya ang madadamay. Habang nangyayari ito, ay matamlay din daw
ang investment sa stock market ng Pilipinas. Marami daw ng mga investors ang nagpo-pull out dahil sa pumutok na skandal ng korupsyon at pagtamlay ng tiwala sa mga institusyon natin. May nagsasuggest tuloy na gamitin yung pera ng Maharlika Investment Fund para i-stimulate yung stock market. Pero hindi bangko yung Maharlika Investment Fund at talong hindi pwedeng gamitin para pagtakpan ang matamlay na merkado natin. On top of all of this, yung pensyon ng mga retirado at miyembro ng GSIS ay maaaring nanganganib din. Si Vic Veloso, presidente ng GSIS, ay nasasangkot sa mga kontrobersya ngayon. Dahil daw sa kanyang pamumuno ng GSIS ay marami mga investments na kaduda-duda. Kabilang ang investment sa isang kumpanya ng dating energy secretary at isang online gambling company. Sabi nga ni Sen. Risa Ontiveros, yung mga government employees at officials ay bawal sa casino, pero mismong GSIS ang nag-i-invest sa isang online gambling company. May mga board members din ng GSIS na nagsasabi na sa ilalim ng pamumuno ni Veloso ay nawala ng 8.8 billion pesos ang GSIS sa ganitong klaseng mga questionabling transaction. Sa madaling sabi, sa ilalim ng Marcos administration, humihina ang integridad ng mga institusyong dapat sana ay nagproprotekta sa atin, kabilang ang PDIC, GSIS at maging mga bangko ng gobyerno. Ang tanong, hanggang kailan natin hahayaang mangyari ito? At paano makukumbinsi ni Pangulong Marcos na safe pa rin ang pera na iniimpok ng taong bayan kung mismong gobyerno na ang naglalaro sa mga perang ito? Safe pa ba ang ipon at pensyon mo sa ilalim ng Marcos administration? Diba? Ito, hindi na talaga safe kasi ninanakaw nga nila PhilHealth. Anong ginawa nila? Kinuha na nila, tapos sasabihin nila, ibabalik nila. Pero hanggang ngayon, hindi naman binabalik. PDIC, kinuhanan din. SSS, GSIS. Nilagyan kuno yung Maharlika Investment Fund. Hanggang ngayon, hindi naman nagmamaterialize. Wala namang benepisyo na napupunta sa taong bayan. So, hindi talaga safe ang pera natin hanggang ngayon. Weak peso, low stock exchange, low tourism. Ano ba matitira sa atin? Wala. Diba? O, ito. Yung regarding kay Guteza. Regard to dito kay Guteza, alarming din ito kasi una, under siya ng care at protection ng Marine. Pero ngayon, malaman-laman natin na instead na protection, detained na siya. Kaya hindi ako magtataka yung nagkasagutan si Malu Tiquia at saka si Claire Castro. Tinanong ni Malu Tiquia si Claire Castro, nasaan si Guteza? Kasi in the back of our mind, and even maybe from the intelligence, ganun na ang nangyayari ngayon. Tinatago nila si Guteza para hindi lumabas. Kunwari sabi niya, nasan si Guteza? Pero sila ang nagtatago niya. Kinuha siya ng Marines to protect him. Which was being denied by the Marines. Marines, okay. Hindi na pwedeng i-deny. Tahimik lang ako, ayaw ko mag-react. But nasa kanila, nasa MC2, which is the intelligence arm of the Marines. Okay. Which is his mother unit nung active pa siya. Ngayon... Are you saying he's still there? I'm not sure. Okay. Hindi ko alam. Ngayon ang nangyari, hindi na siya protected, detained na siya. Oh, grabe. By the Marines. Kabalik. Oh, that wasn't reported in the news. Yes, and now I'm saying it. So he's now in the custody of the Marines. Of the Marines. Hindi ko alam particularly kung institutional to or there are elements in the Marines active. Alam mo, sa being informed. Pinago nila yan para hindi na hindi na makapagsalita at makapag-file or makapag-submit ng kanyang affidavit na bago. Oo. Kaya nga, tingnan nyo, mga tao na mismo nagsasabi, there is always a difference of this administration to the former administration. So, kaya nga, alam nyo, sabi nila galit daw yung mga tao. Pero, kung katotohanan yan, kahit aso, galit. Yan o. Iba pa daw ang presyo ng dog food. Kawawa naman ito, parang asong grasa, hindi na taong grasa, asong grasa. Pati yung dog food, ayan, tumaas na rin. Kaya ito, nangangagat, itong aso nangangagat ng taong kurap. Ito lang susunod nating topic.
talaga nga namang sa lahat ng denial nila na hindi involved si Martin Romualdez dito at si Marcos Jr., yung mga past na mga events, na mga videos, it just shows na talagang involved. Sila ang talagang mastermind dito. Hindi na nila madedeny kasi may mga videos tayo, may mga evidence tayo na sila naman talaga ay kasama dito. Nga ang ginagawa nila ngayon is nilalaglag na nila si Zaldico. Ginagawa na nilang fall guy yung tao. While ang katotohanan yan, sila din nung mga panahong yun ang magkakasama. Sabi nga ni Zaldico, araw-araw kaming nag-uusap magkakasama. Zaldico, Martin Romualdez, Dong Gonzales, si JJ Suarez, ayan, 4 yan sila magkakasama lagi. Tapos ngayon i-deny nila na haka-haka yung mga sinasabi niya. Ito pa lang, no? The most one of the most expensive na kasal ni Garjola. Ewan ko, baka ilalaglag din nila itong si Garjola, pero I didn't see nakasama ito sa pinapakasuhan sa ICI or sa ombudsman. Pero the mere fact na present yan sila dito, o tignan ninyo, diba? Sama-sama silang nagkakamal ng pondo, pera ng taong bayan. Tapos ngayon, i-deny nila si Zaldico. Martin Romualdez at Ralph Recto na mataan sa isang luxury wedding ng isang DPWH contractor. Si Kayla Guardiola, anak ni Edwin Guardiola, isa sa mga sangkot sa kontrobersyal na flood control projects, ay nagdaos ng engrandi at marangyang kasal sa Florence, Italy. 170 bisita ang lumipad patungong Europa, lahat binayaran ng mag-asawa ayon sa kanilang opisyal na wedding portfolio. Ngunit hindi ito basta pribadong okasyon. Si Kayla ay incorporator at director ng JSG Construction, isang kumpanyang nakakuha ng bilyong pisong proyekto mula sa DPWH. Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, mula 2001 hanggang 2010, umabot sa 4.4 na bilyong piso ang halaga ng kontratang nakuha ng JSG Construction. Kabilang sa mga dumalo sa kasal sina Martin Romualdez, Ralph Recto at Zaldico. Si Ralph Recto na ngayon ay papalit kay Lucas Bersamin. Alam na natin. Iran and Michael for getting us all together in Florence, a most romantic city. And in fact, it's a great place to start your memories on your wedding. Nasa kasal din ng buong pamilya ni Kayla, ang parehong pamilya na nagmamay-ari ng iba pang mga kontrobersyal na construction companies. Grabe. Dagdagan nyo na ang apo ko. Pag hindi, dadagdagan ko kayo ng kapatid. Hindi Guardiola. Masama ang Grabe, sa totoo lang. Mindanao's people. Last week, I've had an open forum with many political and religious leaders of Mindanao, where we discussed a variety of topics. Buti na lang may mga natitira talaga ng mga personalidad kagaya nila Kiko Barzaga, Tornero Nagwadzon, yung mga iba like Anjo Eliana, marami yan natitira talaga na standing for the truth. Yung totoong truth yung totoong laban. Ngayon, while ongoing daw yung ongoing yung rally ng iglesia, sabi daw ng ng Catholic, hindi raw sila kasama diyan sa mga laban na yan. Pero 'di ba, in the past ng EDSA 1, EDSA 2, 'di ba, nanawagan ng Katoliko na, oy, pumunta kayo sa lansangan, ipaglaban natin ang ating karapatan ng ating bayan. Pero dito, very massive, pero hindi sila kasama. At ito pala yung rason. Ewan ko pero hindi ko alam kung edited ito or ano. Merong ang in-encirclean dito na maleta. Tingnan natin Ayan ay hindi makita. Dito sa baba, ayan. Maleta itong na-encirclean na ito. Maleta daw ito ng pera. Kaya naman pala, oo. November INC rally is not supported by the Roman Catholic Church. Sabi daw. Yung pala kasi, syempre,
money talk. So, ganyan yung nangyayari. So, ito, tingnan natin, isa sa mga yung mga taong, yung mga congressman na talagang directly involved dahil sila ay may construction firm or yung iba ay may tropa na construction firm, wala sa radar ng ICI investigation kagaya nito. I check on my contractors when the president I check on my contractors. began to list out all the contractors, and I'm so glad na wala doon sa listahan ni Presidente. Wala daw sa listahan ni Presidente yung contractors niya. Ulitin natin yung I check one of, ano? I check on my contractors when I check on my contractors daw. Oh, bakit hindi kasama to? the president began to list out all the contractors, and I'm so glad na wala doon sa listahan ni Presidente. Tapos tinanong siya di-deny pa niya. But when you say my contractors, that might be misconstrued, sir, na kayo ang pumipili ng contractor, kaibigan niyo si Hindi po, contractor. wala akong kaibigang contractor. Kasasabi mo lang eh. Walang yaka talaga. I check on my contractors when the president began to list out all the contractors, and I'm so glad na wala doon sa listahan ni Presidente. But when you say my contractors, that might be misconstrued, sir, na kayo ang pumipili ng contractor, kaibigan niyo si Walang contractor. yaka. Di ba? Sila Dong Gonzales. May issue yan, 600 million sa Pampanga. JJ Suarez. Yung mga yun, bakit hindi yung mga nila? Di ba? So, ito na nga yung sinasabi ko na talagang directly involved sa pagmamanipula ng budget ng Pilipinas. Itong si Zaldico, bakit kamo? Aba, ito mga old videos nila to. Hindi nila pwedeng i-deny ito. Sang kabanggit nila si Romualdez, kung hindi dahil kay Romualdez, kung hindi dahil kay Speaker, kung hindi dahil sa kanya, wala tayong pondong ganito. Eto, tingnan ninyo. Tayong nabigyan ng 2025, ang binigay po sa akin, budget ng ating presidente, budget ng ating speaker, is 3.5 billion. Binigay sa atin ng ating presidente at ng speaker. Tayo po dito sa history ng District 3, gumawa po tayo ng record. Sa span of 3 years ko, ang napa-approve ko pong budget, never, kahit i-combine lahat ng naupong kongresista dito, never na nangyari sa kanila. Meron na tayong nabigyan ng budget dito sa infrastructure, pati mga ating mga ISIS, 5.8 billion. Wow. Ngayon, 2025, ang binigay po sa akin, budget ng ating presidente, budget ng ating speaker, is 3.5 billion. Ang binigay ni speaker. May ebidensya, So, sasabihin nyo, hindi involved si ito pa. Si Zaldico mismo nagsabi. Zaldico mismo nagsabi. Ito, may mga old videos ito. Nire-recycle lang natin. Kasi sabi nila, hindi, haka-haka lang yan ni Zaldico. Sabi ko, Speaker, may kailangan pa po namin ng 1.2 billion pesos. So, yan po ang sinabi ni Speaker. Approve na po yan. Kailangan namin ng 1.2 billion. Billion ba yun o trillion? Sabi ko, Speaker, may kailangan pa po namin ng 1.2 billion pesos. So, yan po ang sinabi ni Speaker. Approve na po yan. Pag walang approval, wala. Pero since approve, di ba, sino yon involved? Speaker. Sino speaker during that time? Martin Romualdez. Sabi ko, Speaker, ito pa. Hindi. Ito. Yan. Ay, saan yun? Ito. Yan. Tingnan nyo to. Panalo tayo lahat dito ngayon. Maraming salamat. Basta kukunin ni Congressman lahat ng pangalan nyo, lahat kayo magiging beneficiaries ngayong araw na to. 3,000 po kayo. 3,000 po kayo. Alam ko yan eh. Okay, lahat na nandito ngayon makakatanggap ng akap na 5,000. Lahat kayo. 1,000. Lahat kayo. Grabe on earth were you thinking? Bagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. Dahil ni Speaker. Because of our dear Speaker. What? For the second time? What? Round 2. Kaya may AX. Dahil ni Speaker.
Kaya may akap Ah. dahil ni Speaker. Ah. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Oh. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Ah, Kaya, di siya. Siya talaga. kaya may patubig dahil ni Speaker. Ay, sus Mariusep, where are your neurons? Where are your synapses? Of the best ever Speaker of the Congress of the Philippines. Ah. Andito po ang The best fan controller. palagi kong sinasabi sa inyo kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. Bumabagyo ng baha. Oo. Tapos bumabagyo ng perang binubulsa. Tapos bumabaha ang mga kawawang maralitang Pilipino. It is because of our dear Speaker. Wow. So once again, Palakpakan. let me state my line. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad Dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker. Speaker. Yeah! I understand. Yeah! Eh? Ayan. 5,000 cash. Mga ganong estilo niya. And because of that, ang reality is ganito na. Affordable housing. Kumbaga, alam nyo, this is kahit ibang mga vloggers or ibang bansa, napapansin nila yan. Talagang hindi makakausad ang Pilipinas sa ganitong sistemang bulok ng korap ng Pilipinas. So why is the Philippines short by 7 million homes? Singapore solved affordable housing for 80% of its people, and Vietnam is catching up fast. Here's the difference. Singapore builds whole communities, homes with transports, jobs, healthcare, schools nearby. Vietnam uses public-private partnerships and mid-rise affordable housing with financing that workers can actually access. But in the Philippines, housing is often way too far from jobs. Construction and land costs keeps rising. Financing is tough to qualify for, and policies rarely match reality. But the truth is, affordable housing isn't about building more units. It's about building livable communities. And until the Philippines makes that shift, we're gonna keep getting left behind. So why is the Philippines short by 7 million? So, yan ang realidad, no? Like, for example, mga model na mga bansa, Hong Kong, Singapore. Dito, for example, lahat ng distrito dito may mga playgrounds, accessible yung mga public transport, magaganda. Lahat may park, ganun, pasyalan, interconnected yung mga buildings. What is this for? And even yung mga housing, no? May mga housing talaga na binibigay sa mga mamamayan dito. And why is that? Ang ginagawa ng gobyerno nila, ibinibigay nila sa tao yung magandang somehow marangyang buhay or yung comfy na pamumuhay, antas, magandang or mataas, mas mataas na antas ng pamumuhay ng taong bayan. Bakit yan? Dahil sa huli, babalik din yan as a revenue ng gobyerno. So, kumbaga, two-way tayo, give and take tayo. Pero ang ginagawa kasi sa Pilipinas, kuha ng tax ng bayan, ibinubulsa nila. Walang balik sa taong bayan. So, ang nangyayari, yung mga mahihirap, lalong humihirap, yung mga yayaman, lalong yumayaman. Ganun talaga. Pero, bilang panghuli, bilang panghuli, hindi talaga ako makamove on dito. Nakakabahala. Batid ko na nagdadrag siya. Batid ko na. Grabe. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. What? Seryoso ito.
kayo. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Yikes! Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Bongbong. Uy, Presidente Bongbong ka mo. Anong Bongbong? Na si Lisa. Na Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ibig sabihin, wala palang direksyon ng buhay ni Marcos noon. Kaya yung revelasyon to. Ang laki ng pagkakamali ko. Ang laki ng naging mas masahol pa pala kasi 'di ba sabi ni Amy Marcos nung nanalo si Marcos Jr. in 2022, ako magiging special ate to the president. Parang sap bongo. Ang huli, inichapuera siya. Ang nagiging number 1 na influencer nitong si Marcos Jr. ay yung si Kokak. Mas lumala ang kanyang paglulong. Ay, shit! Mas lumala lang pagkalulong. Ibig sabihin, bad influence si Lisa. Ay. Paglulong sa droga. Aminin mo nga din, baka nagtotoo yung sinasabi nila, nag-orgy sila. Dahil parehas pala silang Parehas pala silang mag-asawang adik. Grabe ka, ate. Kailangan mo ng bodyguard ngayon. Delikadong revelasyon yan. Parehas pala silang adik. What? Wala na to. Tapos na. Kailangan nang matanggal to bilang presidente. Adik pala. Confirmed by ate.